loob ng 1 linggo, hinanap namin ang white viper ng Batanes. Nagbunga ang aming pagod nang makita ito sa wild. Isang batang white viper ang naidokumento. Yung hatchling, tuwang-tuwa kami, ibig sabihin nagproduce pa sila doon, and nagkaroon ako ng magandang pagkakataon para examine sila. Galing, ha? Nakaakit na siya ng baging. At kita nyo, ang galaw niya sa baging mas mabilis kumpara sa lupa. Pero marami pa kaming kwento sa inyo tungkol sa biyahe namin sa Batanes. Nung nalaman kong Batanes, hindi lang ako na-excite dahil sa mga vipers na ito, kundi yung ganda ng lugar. Napaka-scenic ng Batanes. You have the lighthouse, you have the sea, and then the mountains. Plus, ito yung first time kumaakit ng mga bundok ng Batanes para maghanap ng vipers and to see the wildlife kasi it's so unique. Pagdating sa isla, sinalubong na ako ng magagandang tanawin. Pero bago ko ma-enjoy ito, kailangan munang isipin ang pakay sa Batanes, ang makita ang white viper. At dahil makamandag ang ahas na aming hahanapin, siniguro kong may dala kaming gamit. So yung mga gadgets natin, yung snake hook, nakita nyo naman to, ginagamit ko to sa mga iba-ibang klase natin mga adventure with the snakes. Ngayon ko na laman yung importance sa mga snake tubes na ito dahil dito natin ma-examine yung mga ahas na hindi sila na-stress out, hindi sila susugatan. I don't even have to hold them so tight on the head dahil pag pumasok sila dito sa tubo na ito, hindi na sila makakagalaw, hindi na sila makakaikot. Tapos, kaya mong examinin yung ahas. So ito, safe na. Pwede ko nang ilapit sa mukha ko dahil nandito na siya sa tube. Makita natin mas mabuti. Pahirapan ang naging hanapan. Buti na lang at may mga kasama kaming pamilyar sa lugar. Itong buday pala, nocturnal sila. They usually hunt their food sa gabi. Bihira ang gumagawa ng night herping. Bakit? Napakadelikado. Kailangan mo ng malalakas na ilaw. Pag inabutan ka ng pagkahina ng baterya mo, pwede kang mawala sa gubat. Pero it's so exciting because you discover a lot of species at night. Hindi lang yung buday. Yung guide namin, si Kuya Richard, sanay na sanay siya. Before, inamin naman ni Kuya Richard na he used to be the poacher of these animals. But since nalaman niya na pinagbabawal na yung paghuhuli nito, yung skills niya nandun pa rin. So, alam niya kung saan nahanap. Hindi maiwasan talaga na kahit mga trekking shoes ang gamit mo, yung mga bato na ito, tinutubuan ng mga lumot. Minsan nakakatapa ka sa mga putik na nawawala ng traction yung sole ng sapatos mo. Tingin, Dok. Tingin. Okay lang tayo. And syempre, maggabi, minsan mahina yung flashlight mo. Pagtapak mo, madudulas ka. Nakakatawa pero nakakatakot din kasi hindi mo alam kung mababagok yung ulo mo or baka mapilayan ka. Pero ito yung mga moments na you always wish na nakuhanan on video because that's part of being documented, how difficult it is mag-herping. Pero may pambawi namang ibang tanawin. Talangka. Yung talangka dito, mamula-mula naman ang itsura. Yung mata ko, hindi lang naman nakatutok sa mga viper, Every wildlife na makikita natin doon, gusto nating may document. Sadyang napakaswerte natin dahil meron tayong nakitang roosting na sparrow hawk.
Itong Japanese Sparrowhawks na ito, first time lang ako nakita na naka-perch na napakababa. Siguro pag tinalon ko yung branch, maabot ko na yung Japanese Sparrowhawk na ito, no? Ang raptor na ito ay isa sa mga predator ng Buday o Batanes Pit Viper. Nakakita tayo ng flying lizard o yung Draco species. Ito, halos hindi mo makita dahil para siyang tangkay, ano? Lapitan natin siya. Ayan na yung kanyang membrane, na yung panlipad niya. Ayan, o, magkabilaan yan. So, kita mo yung dila niya. Diba, parang malagkit. Ganda, ha? Ito yung tinatawag na flying lizard o yung Draco species ng lizard. So, hindi ito lumilipad, o, nag-glide lang siya, no? Kala ko hindi ko makakita ng ganito. Finally, nakakita tayo. Pero ang karamihan na nakita namin, pabor sa dilim. So, yun yung forest hermit, ano? Dahil nga dito sa gubat, kanya-kanyang survival, kinakain niya yung snail na dito mo kawawa. Bula-bula na yung itsura niya. Way of defense yan. So, nasaktuhan namin yung isang hermit crab na inatake niya yung snail, ano? So, wow, you know, sa gabi din namin nakita ito. At nakita namin, isa ito sa mga pagkain ng mga hermit crab sa gubat. Okay, so ito, nakita tayo ng kakaibang ahas, ano? Looks like a rat snake. Kita mo ang movements niya, mabilis, ha? Ikumpara natin siya dun sa Batanes Pit Viper. Mabilis ang galaw niya at makintab na makintab ang balat, ha? Tingnan natin yung venomous pa siya. Yan, nakita nyo? Walang pangil. At ang mga kinakain nito, mga daga, butikik lang. Umaga man o gabi, wala kaming tigil sa paghahanap. Pero nakahanap pa rin kami ng oras para madiskubre ang mga pinagmamalaking tanawin ng Batanes. Was born in January 16, 1907. 1907. Yan! Woo! Ayun, oh. Oh my God.